So yes, pag-usapan natin ang 7 continents, no? Ang 7 continents of the world. We have ang ating ano dito, the way to memorize this based on the arrangement of this continents based on size, no? Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. It's asan sa iyo no? Ano yung ibig sabihin nun? Asan sa iyo O yun yung tatandaan ninyo, ha? Asan sa iyo Ano pong ibig sabihin nito? As for Asia, and then we have A for Africa, you have N for North America. So yan po yung ASEAN, okay? Again, ASEAN is Asia, Africa, and North America. Next, ano naman po yung SAYU? Ano naman po yung SAYU? It is S for South America, A for Antarctica, EU for Europe, and then lastly, yung A sa dulo is Australia. Pero teachers, ano po yung madalas na tinatanong? Which is the smallest continent? No, ang sagot po it's Australia, no? But still, just to be sure, dapat alam niyo po ang pagkakasunod-sunod nila based on their sizes. Again, ano ang ating idea? Ano yung ating way to familiarize or master this? We have ASEAN sa UA. Okay? So yan po 'yon. Now, we proceed with Asia. Ayan. So we have the Asia. Ito po yung sinasabi ko kanina. We have 6 sub-regions sa Asia. We have North Asia, Central Asia, West Asia, ano pa ba? South Asia, East Asia, and Southeast Asia. Nasa ng Pilipinas? Nasa Southeast Asia. Very good. Okay? So yes, just for you to know and just for you to properly answer it in the board exam. Teachers, kapag tinanong largest continent, Asia po agad. Okay? Again, the largest continent is Asia. Ito pa, ang sagot po natin ay okay, ayan. Ayan, all right. Sige. Akala ko nag-iiba yung audio ko, no? So again, ay nag-iiba, Jabra Evolve. Ayan, sige. Oh, sorry po, no? Technical problem lang. Sige. O teka lang, parang no? Wait lang. All right. Ayan, okay na siya, I guess. Ay, sige. Oh, wait lang po. Pause ko lang po ang ating recording. Wait lang. Pause ko lang. Ayan, I guess and I hope na sana okay ang audio ko ngayon. Alright, sige. Pasensya na po sa minor inconvenience. Ayan. So yes, the largest continent is Asia. Ngayon, proceed naman po tayo. Kapag tinanong ng board exam which is the most populous continent, still ang sagot po natin ay Asia. We remember, no? The two prominent countries na may pinakamaraming population, we have China and India. Parehas po itong nasa Asia. Okay? So yun po yun. Again, the most populous continent is Asia. Next, we also have Asia as the birthplace of religions. Yes, teachers. Tinatanong ng board exam, which is the birthplace of religions? It would be easy for you to identify. Ang sagot po natin dyan is Asia. Bakit po? No? Dito po nang galing ang majority of our religions. We have Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, and Judaism, no? Talagang ang Asia ang pinagmulan ng mga world religions na ito. And then ito pa, tinatanong ng board exam, ilan daw ang landlocked countries in Asia? Alam niyo po ba kung ilan? Okay? Ang landlocked countries in Asia ay 12. Okay? Ano pong ibig sabihin ng 12? Anong ibig sabihin ng landlocked? Ang ibig sabihin po nito, it's not surrounded by water. Talagang landlocked po talaga siya. That's the thing. At minsan, tinatanong ng board exam, which is the largest landlocked country? Ang sagot po dyan ay Kazakhstan. No? O anong benefit nitong pagkakaroon natin ng concept-based lecture? Teachers, bago pa man po siya tinanong, sinasagot na po natin siya using a concept-based lecture. O, di ba? I hope happy po kayo, ha? Sige, ngayon, ang gagawin natin, pag-uusapan natin, yung mga bansa, yung mga geographical features na madalas na tinatanong about Asia. Okay? Sige, let's proceed with this one. Where is the highest point of the world located? It's in, very easy, it's Mount Everest. Mahusay. Next, ang lowest point of the world, it's the Dead Sea. Next, the highest and longest mountain range. Alam niyo po ba ito? This is the Himalayas. No? Pero ang punto, no, sabi natin dito, longest mountain range. Tatandaan natin, Himalayas. No? So, wag po kayong papalito dyan. No? Dahil, madalas na napagpapalit ng mga socksai majors ang highest and longest mountain range to the
to this landform that separates Asia and Europe. Ano po ba yung separates Asia and Europe? It's the Ural Mountain, no? Pinagpapalit po nila ito. So tatandaan natin kapag longest mountain range ang tinatanong, it's the Himalayas, and then we also have the Ural Mountain as as which separates Asia and Europe. Tatandaan nyo po yan, ano? Next, which is the highest and the largest plateau? It's the Tibetan Plateau. All right. Next, the deepest lake is Lake Baikal. And lastly, the largest lake is the Caspian Sea. Para hindi po kayo malito, since dalawa yung madalas na tinatanong na lake, kapag deepest lake, it's the Lake Baikal po, di ba? Lake Baikal. Sa atin, no, ano yung tunog niya? Bakal. Ibig sabihin, ang idea natin dito bilang nasa gurong Pinoy po kayo, ano yung nasa pinakailalim? Ano yung clue natin? Ano yung nasa pinakailalim, pinakamababa ng deepest lake? Mga bakal. Okay, so yes, ang deepest lake po natin ay ang Lake Baikal. Alright? Next naman, from Asia, no, the largest country by size is still Russia. Okay po, Russia po. Ngayon, teachers, merong mga question on board exam na wala ang Russia sa choices. Kapag po ganon, ang sagot po, it's either, kung meron pong Canada, Canada ang sagot. Kung wala pa rin pong Canada, USA na po ang sagot. Dahil sila po yung tatlong sunod-sunod. Okay? Nasa kanilang tatlo ang pinagpipilian kapag ganyan. So, dapat alam nyo po yan. Ready po kayo. But first and foremost, that you know that Russia is the largest country by size. So we have Russia, we have Canada, and we have USA. All right? Next, the youngest country. Kapag tinanong ang youngest country, you know it. It's East Timor or Timor-Leste. Tatandaan natin, it just gained its full independence last 2002. Kaya siya tinuturing na youngest country. Okay? Next, the first in coal production. Ay, madali ito. Coal production, di ba? Coal production. More likely industrialized country ito. With this is China, okay? It's the first country in coal production. Ngayon, before we proceed with the next continent, tatandaan po natin yung two famous landmarks in Asia na palaging nandyan, no? Palaging nandyan, dapat alam nyo po, no? Actually, ito nalitaw po ito, general education pa ng September 2023. So we needed to familiarize, ha? We have the Great Wall of China, okay? Ang Great Wall of China, ginawa ito nung Qin Dynasty, no? Ngayon, bakit siya ginawa? It's to prevent the incursions from the barbarians. Ginawa talaga siyang barrier from the barbarians. And mind you, teachers, it is known as the largest man-made project in the world, no? So next, ang Taj Mahal naman po sa India, this is the mausoleum created by Shah Jahan para sa kanyang pinakamamahal at paboritong asawa na si Mumtaz Mahal. Okay? So yan po yan. So yan ay mausoleo, di ba? Kaya nga ang tinatanong ko sa mga estudyante kapag ganyan, no, kung si Shah Jahan ay nakapagpagawa ng Taj Mahal, ikaw anong kaya mong gawin para sa taong iyong minamahal? That's the thing. Okay? So yes, we're done with the first continent. We have Asia. Let's proceed to the second continent. We have Africa. So teachers, bago po kayo tumingin dito sa mga madalas na tinatanong sa mga landmarks natin sa Africa, you needed to understand that Africa is called the birthplace of humanity. Ang ibang tawag sa kanya is the cradle of humankind. Nako, tatandaan nyo po yan. Dahil may board exam na tinanong, where is the birthplace of humanity? Where's the cradle of humankind? Naku, ang sagot ng mga Soksay majors, Asia, mali po. It's Africa. We remember, it is the only continent, no, with the fossil evidence of human beings from the Homo sapiens and their ancestors through its key stage po nung ating civilization. It's also called the mother continent. Bakit siya tinatawag na mother continent? Because, no, due to its being the oldest inhabited continent in the earth. So yes, kapag punao na, dun sa ating humanity, it's already Africa. Okay? Next, mind you, teachers, ito po, isa pang nagpabulag sa mga, or rather, isa pang gumimbal sa taong bayan noon. Tinanong, which is the most Christian continent? Aba, ang sagot ng taong bayan. Ang sagot ng taong bayan, Asia, wrong po. Ang sagot po, it's Africa. We remember, no, according po to the Center of the Study of Global Christianity, no, an estimated 26% of the world's Christian population is living in Africa. And this makes Africa as the most Christian continent. Okay?
Oh, we remember that. So yes, ngayon naman, no? Ngayon naman pag-uusapan natin yung mga konsepto o yung mga geographical features, no? Geographical features on Africa. So ito yung madalas na madalas na laman ng mga diskusyon shared by Africa and Asia. Kapag po ganyan na tinanong kayo ng board exam, which is shared by Africa and Asia, Egypt po ang most likely na sagot. Okay? Next, ito naman po, in connection to Egypt, no? Which is called the International River. Ang sagot po, it's the Nile River. And kapag tinanong po ng board exam, why is the Nile River considered as an international river? Ang sagot, because it crosses 11 countries. Ang sagot nga po, saan po galing ang word na international? Maraming bansa, iba't ibang bansa. And among the choices dun sa tanong na yon, ito po ang pinakatumpak na sagot. Okay? Next, what is the world's largest hot desert? Ang sagot po natin, it's the Sahara. Tandaan po natin yan. Again, the world's largest hot desert, it's the Sahara. Pero kapag tinanong, what's the largest desert? Ang sagot po, it's Antarctica. Okay? Tandaan po natin yan. It's already a desert. Pero ito po, kapag hot desert ang tinatanong, Sahara. Next, what is the highest mountain in Africa? Naku, dapat alam nyo din po ito. It's Mount Kilimanjaro. Alright? So yan po yung mga madalas na tinatanong sa Africa, o di ba? Alam nyo ang kagandahan po ng review natin, hindi nyo na kailangang siguro kung may time kayo, you can study this one by one using the internet sources, but because of Gurong Pinoy, kumbaga nabibigay na sa inyo yung most essential. Ito na po yung most essential na kailangan ninyong i-master. Ibig sabihin, hindi na kayo bombarded. Hindi na bombarded ang isip ninyo. So, dapat you know this. Okay? Yeah, next. Proceed na po tayo. So we have ASAN, di ba? So ano po yung end doon? It's North America. Welcome to North America. Tatandaan natin, 3 bansa lang ang nasa North America. Ano po ito? We have US ang alam ng taong bayan. Very good. US ang alam ng taong bayan. Ano pa? Canada. Very good. Ano pa? Last. It's Mexico. Ayan, ang Mexico. There you go. So you have USA, Canada, and Mexico as the countries that compose North America. Okay? At ang mga madalas pong tanong dito, Diyos ko, hindi na nawala ang tanong na ito. Which is the largest island in the world? Ang sagot po ay Greenland, no? Kaya mo tawan-tawa ang mga Soksay majors nung nakakang September. Nung last final coaching nila, sabi ko, hindi na siya nawala. Nagba-birthday na siya every year. Pagkanta natin siya, Happy Birthday, Greenland, no? Happy Birthday, Greenland. Ayan. Pagdating ng board exam, nandyan nga si Greenland. Pinagkanta nila ng Happy Birthday. So yes, pasado ang taong bayan. Next. What connects the Pacific and the Atlantic? It's a famous canal. What is it? No, starting with letter P, it's the Panama Canal. All right. And then lastly, ito po, where's the Niagara Falls located? Alam niyo po yan, very famous falls po ito. You can search it on the internet, no? It's located in Canada. All right. So yan lang po ang 3 tatandaan natin when it comes to North America. Now let's proceed to South America. Ang South America, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Mga ano na ito, famous landmarks, famous geographical feature, kailangan memoryado nyo po ito. What is the world's most biodiverse place? You know it. I know at the back of your mind, you know it. It's the Amazon rainforest. Again, it's the world's most biodiverse place. Next, what is the longest river? Ay, Sir Jun, di po ba Nile River? Oy, teachers, na pag-aralan na natin yan, di ba? Ano po ang kasalukuyang longest river? It's the Amazon River, di ba? Susunod na po ang Nile. Next, the longest mountain range, it's the Katunog ng Bayani. Katunog ng Bayani ang longest mountain range ng South America. It's the Andes, no? Andes, no? Kapag naman po yung sa Asia, it's the Himalayas, di ba? Dito po ang Andes. Next,
the tallest waterfall in the world, no? Kapag po tinatandaan ng tallest waterfall in the world, I want you to imagine isang angel na pagkatangkad-tangkad, no? Because this is the Angel Falls. Again, the tallest waterfall in the world is the Angel Falls. Next. Ay, ito po, lumitaw din po ito. Suking-suki po ito ng Soxai Majorship Geography. The most visited tourist destination in Peru and a symbol of the Incan Empire. You know it, teachers. You know it. You've studied it in college. You know it. I know. This is Machu Picchu. Ayan po, di ba? O, di ba? You remember now? Again, it's the most visited tourist destination in Peru. Alam niyo po, nakita ko na ang trend ng board exam. Nagtatanong siya ng landmark, no? It's either very famous landmark or a UNESCO heritage landmark. So, ang mga UNESCO heritage po, sila na din yung nilagay ko dito sa presentation ko. Okay? Next, no? Another known landmark, the largest Art Deco style sculpture. Kapag sinabi po nating Art Deco, kilala po yan for having sleek geometric stylized form, no? Yun po yan. So, what is the largest Art Deco style sculpture in the world? Located in Brazil. This is Christ the Redeemer. You know it, teachers. Yung nakaganyan. Ayan po siya. Okay? Di ba? So, yan po ang mga tatandaan natin when we come to South America. Now, let's proceed, no? Let's proceed to Antarctica. Alright. Sige. Sa Antarctica, teachers, 2 items ang laging parang ikot-ikot na lang na pinapalabas ng board exam ito. Kapag tinanong largest desert on Earth, ang sagot po ay Antarctica. Okay? Next, kapag tinanong din the highest, driest, and coldest continent, Antarctica pa rin ang sagot. And yeah, sabi po nila nung September ay lumitaw din ang highest, driest, coldest continent. Sagot ay Antarctica. And yes, dito po kilala, teachers, yung tinatawag natin ng mga auroras, 'di ba? O yung ating mga polar lights. Meron pong, I believe, merong tanong sa board exam na tinatanong, bakit daw may mga aurora? So, tatandaan nyo po, no? Auroras occur dahil po yung mga charged particles ng electrons and protons, they collide, no? Doon po sa mga gases ng upper atmosphere ng Earth. No? Ang punto, nagbiblink po sila, and eventually, sabay-sabay sila, kaya sila parang sa pagbiblink nila at nagsasabay-sabay sila para silang sumasayaw na ilaw. Yun po yan. Okay? And teachers, ito din po ang suking tanong pag aurora ang pinag-uusapan. What is the north? Di ba, we have 2 types of polar lights. We have the north polar light and the south polar light. Alin po dyan ang aurora borealis? Okay? Ang sagot po dyan ay ang North Polar Light. Okay? Teachers, ang North Polar Light ay ang Aurora Borealis. Okay? At ang South Polar Light, ito po yung Aurora Australis. Paano po natin yung aalalahanin? Di ba dito po sa Gurong Pinoy, fun po ang way natin ng pagme-memorize. No? Aurora, no? No? Para ang punto, nasaktan ka. Kapag nasaktan ka, di ba, this is your north, this is your south, no? Ibig sabihin, paurong, no? So, anong punto niyan? Ayan, umurong ka ng 2 beses. Aurora Australis, south. Okay? Tatandaan niyo po yan, teachers. Okay? Di ba? Napakadali. Next, let's proceed to this one. Europe. Ayan. Sa Europe naman po, it's the world's smallest country. Okay? Joke lang. Ang Europe ang world's smallest country? Sabi ko po, dito matatagpuan ang world's smallest country. Diyos ko. Ano na yung mga pinagsasabi ko? Okay? So yes, the world's smallest country, as you know, by size and by population, this is, teachers, this is letter V. Vatican. Okay? This is Vatican. And you know that this is an independent microstate po, no? Enclave po siya dun sa city of Rome sa Italia. Alright? So that is Europe. Next, we have the largest church in the world, which is located in Vatican. You know it. This is St. Peter's Basilica. Di ba? Again, the largest church in the world is the St. Peter's Basilica. Next, ito naman pong Stonehenge. Ito po nakikita nyo sa bandang taas, no? And you know that this is internationally acclaimed dun sa pagkakaroon niya ng major picture siya ng outstanding prehistoric monument. This is located where? Saan? Kapag tinanong ng board exam, saan daw makakita ang Stonehenge? Nako, ang sagot, England. Okay? England po ang sagot. Teachers, sa mga sumusunod na landmarks na ito, ang tinatanong ng board exam, saan sila matatagpuan? Kapag Stonehenge,
England. Ano naman po itong Big Ben? Ito pong Big Ben, kung nakikita nyo dito, ang tower na yan, ay sa England pa din. Okay, next. Ang Sagrada Familia, ito pong church na ito, na hindi matapos-tapos, ano, ito po ay makikita sa Spain, specifically in Barcelona, Spain. Sa mga nakapanood ng Barcelona, 'di ba, ng Katniel, featured 'yan, no? Ang Sagrada Familia Church. Next, famously used for the gladiatorial combat. Ang sagot po diyan, it's the Rome Colosseum. Ayan po 'yan, yung nakikita natin sa kabila. Okay? So yes, teachers, yan po yung mga paborito din natin ng board exam pagdating sa usaping Europa. Next, last but not the least, we have Australia and Oceania. Again, we have Australia and Oceania. So dito po, ang tinatanong, which is the biggest coral reef system in the world? I think you know it already, no? At the back of your mind, you know it already. This is the Great Barrier Reef, no? Primary feature po yan ng Australia at kanilang ipinagmamalaki. Kapag tinanong naman, the capital of Australia, Diyos ko, ang daming lumagapak sa capital of Australia nung tinanong siya, no? Ang sinasabing sagot ng mga tao, Sydney daw, dahil yun yung alam nila, Sydney, Australia. Wrong po. Ang sagot po ay Canberra, Australia. So you need to remember that. Yes, teachers, 2 concepts lang po tayo sa Australia and Oceania. O sige nga po, we have 7 continents. Naalala niyo po ba ano yung 8th continent? This is, no, or the lost continent. This is the Zealandia. O remember that. Lumilitaw din po yan sa board exam. Okay? So we're done with world geography. Yay! Okay? Very nice, very nice. Ay, baka na-miss ninyo. This is Bateng-teng, o di ba? Kumalembang ang world geography. Proceed na po tayo ngayon sa Philippine geography. Okay?